bisita dyan sa studio. Nako, perfect na perfect po ito para sa inyong lahat. Ilang araw na lang! Woo! It's the most wonderful time of the year. Look at those! Pasko na mga kapuso at ito nga sa Porac, Pampanga, hindi lang po malamig ang simoy ng hangin, masarap din po mga kapuso dahil napalilibutan po ako ng mga hamon. Pero ang ibibida namin ngayong umaga, level up sa cheesiness mga kapuso. Ang keso, madalas po nating sinasangkap yan sa mga pamaskong putahe tulad po ng puto bumbong, maha blanca, pichi-pichi, spaghetti at marami pang iba. At ngayon, may keso-rap na cheese flavor na rin po ang hamon. At narito mismo tayo sa pagawaan para ituro sa atin ni Miss Michelle Punay, ang Research at Development Head or Mimi. Good morning, Miss Mimi. Second time? Yes, yes. ma'am. Nakita na tayo. Fresh morning, Miss Correct. Ay, ganda nun na. Ito, ma'am. Bakit po ninyo naisipan na pagsamahin ng hamon at keso? So, yan po ang aming pamaskong handog para sa aming mga suking mamimili. Ang paborito nating hamon at keso tuwing Noche Buena ay pinagsama na po namin sa Fresh Options Cheesecake. Okay. So, makikita natin ngayon yung ginagawa po niya. Ano po yung prosesong ito? So, yan po, pinaprepare natin yung mga karne para po dali natin sa ating grinder. Okay. So, ito na yung magiging itsura niya. Igigiling siya. Yes, Miss Love. Okay. Pag nagkagiling na po siya, ito, igigiling na po niya, mga kapuso. Ayan. Anong isusunod naman yan pag giniling na, ma'am? So once na-prepare na po natin yung ating mga karne at other ingredients, proceed po tayo sa mixing. Ito yung mixing naman. Yes, ma'am. Gaano karami? Ilang kilo yung pwedeng mailagay ditong karne? So ang per batch po natin ay 30 kilos. 30 kilos Yes, na karne. ma'am. Ay, wait lang. Ito yung sinasabi ko na ilalagay niya yung kesong cube na malalaki. So ngayon, yun ang ihalo mo na. Ayan, mga kapuso. Sorry naman. Dami pala nun. After Yes, po ma'am. yan ay... Then after po ng mixing, nagpo-proceed tayo sa overnight curing, then stuffing. Ito na yung mga naka-stuff natin na hamon. Oo. Nilalagay po natin siya sa molder. Ayun, kaya nagiging parang loaf ang Yes, itsura. yes, Miss Love. Okay, pagkatapos nito, ano nang magiging susunod na gagawin? After po natin siyang i-mold, nilalagay po natin siya dito sa rack, papunta po sa steamer. Okay, may steamer sila. Okay, dito tayo sa steamer. Okay, dito na tayo. So, ito po yung steamer nila, mga kapuso. Miss Mimi, guide mo ko dito. Ano naman, ito yung steamer nyo? Yes, ma'am. Okay, so, yan ay gaano katagal ini-steam? Niluluto po natin dito yung ating mga cheesecake ham for approximately 1.5 hour or until po na-reach na yung 70 to 75 degrees Celsius. Yes, ma'am. Matagal-tagal. And then, pag natapos na po siyang ma-steam, tatanggalin na siya dyan, ano po yung isusunod natin? Oops. Okay, okay. Ito na po ang magiging itsura niya. Actually, i-chill din siya, no? Yes, para ma'am. po maging maayos po yung loaf natin. So, ito na po yan, mga kapuso, yung kanilang may cheese na loaf. Ayan, makikita ho natin na marami rin kayong... Gaano karami ang nagagawa nyo rito ngayon, ngayong peak season, Miss Mimi? Ngayong peak season po, nakakapag-produce po kami ng around 2 tons per day po. Hoy, ayun mga kapuso. At syempre, maraming salamat Miss Mimi. Makikita natin ngayon dito mga kapuso ang kanilang iba't ibang klase po ng hamon mga kapuso. Mabibili po ang kanilang cheese ham sa 275 pesos po mga kapuso. May iba pa po kaming hamon dito na ipakikita sa inyo. Yan po ay ang Ham Royal at pear-shaped ham mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok dito lang po sa inyong Pamasang Morning Show kung saan panalo ang Pasko. Unang hirit. Ito na yun yung may keso. Oh.